Good evening po mga kaibigan, mga kapatid at welcome po muli dito po sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon at tayo po ay mag-aaral ng Books of Daniel and the Revelation. So dito po mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay titingin no, sa mga hula at atin pong pag-aralan ang mga bagay na ito upang tayo po no, ay maihanda sa pagparito ng ating Panginoon. Nais ko pong humingi ng paumanhin no, sa bawat isa na yung ating live po kagabi ay hindi po natuloy dahil po sa ah, power interruption. No, nag-brown out po dito sa amin at bumalik na po nung alas 9. Kaya po hindi na po nagkaroon ng sapat na time na tayo po ay makapag-live. Ngunit pasalamat po tayo sa Panginoon na ngayon po no, ay nabigyan po tayo ng pagkakataon muli na mag-aaral ng kanyang mga salita. So bago po tayo mga kaibigan, mga kapatid na magpapatuloy sa ating pag-aaral, nais ko pong anyayahan kayo sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa iyong pagsama, paggabay na kami po ay iyong iningatan hanggang sa mga oras na ito. Muli po Panginoon namin pong hinihingi ang iyong pagpapala, ang iyong paggabay sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na habang kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang ito ay aming maintindihan at maging dagdag kalakasan po ito sa aming pananampalataya sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli po mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito po sa ating programa, ang pag-aaral po sa salita ng Panginoon, no? Particularly with the books of Daniel and the Revelation. So yung atin pong napag-aralan sa nakaraan po natin na episode no? Na tungkol po sa The Beast Out of Bottomless Pit, nakita po natin mga kaibigan, mga kapatid, yung power no? Na nakipaglaban po sa Panginoon. And nakita din po natin that he is having this persecution against God's people for a period of time, no? 3.5 years, no? Na kanya pong pag-uusig sa bayan ng Panginoon. At nakita din po natin na yung kanyang mga biktima will be lying in the great city called the spiritually Sodom and spiritually Egypt. Kaya po makikita po natin mga kaibigan, mga kapatid, no, yung mga pagsisikap ng kaaway na kung saan ang bayan po ng Panginoon ay magapi no, sa kanya pong pagbibigay ng liwanag dito po sa sanlibutan. No. Through God's people ay communicate po no, yung um, liwanag na mula po sa Panginoon. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, bago po tayo no, na dadako sa ating uh, topic ngayong gabi, no, ay kung meron man kayong mga uh, tanong, meron man kayong mga clarification, pwede nyo pong ipadala po sa atin dito po sa comment section. At the same time, no, pwede din po na inyo pong ipadala sa ating messenger. No? At bibigyan po natin yan ng panahon na ito'y ating sagutin, no, mga kaibigan, mga kapatid. So dito po tayo mga kaibigan, mga kapatid sa pagpatuloy no, in the Revelation 11 no, na hinati-hati po natin ito sa different parts no, upang hindi po tayo hahaba masyado in one episode. So nag-concentrate lang tayo ng particular topic for specific episode no upang ito'y unti-unti po nating maintindihan at makuha po natin yung buong picture. So dito po tayo sa ating topic no, Revelation 11, French Revolution, a Quest for Freedom. So dito po mga kaibigan, mga kapatid, ay atin pong titingnan no, what is the far-reaching result no, of the rejection of God's word. At nakita na po natin in our previous episode doon po sa beast of out of a bottomless pit no, na nagpakawala po si Satan
ng kanya pong panlilinlang dito sa sanlibutan, nagpakawala po siya ng kadiliman na nagtakip sa liwanag na nagmula po sa langit, and it is by Jesus Christ. So dito po ay ating pong pag-aaralan yung isa pong napaka-importante na bahagi po dito sa Revelation 11. Pagkat ang sitwasyon po na ito, mga kaibigan, mga kapatid, no, ay isa pong picture, isa pong larawan kung ano po ang mangyayari sa unahan ng atin pong panahon. And it is even happening, no, in different parts of the world. Ang nangyari din dito, particularly of what happened in the French Revolution. So titingnan po natin yung mga talata, mga kaibigan, mga kapatid, dito po sa ating pag-aaral ngayong gabi. Atin pong makita dito sa tinatawag na book, no? The Great Controversy, page 265. Sabi po dito, the war against the Bible, carried forward for so many centuries in France, culminated in the scenes of revolution. That terrible outbreaking was but a legitimate result of Rome's suppression of the scriptures. It presented the most striking illustration which the world has ever witnessed of the working out of the papal policy, an illustration of the result to which for more than 1,000 years the teaching of Roman Catholic or Roman Church had been tending. So dito po, mga kaibigan, mga kapatid, ay makita po natin, kagaya po ng ating binasa, no, sa mga oras na ito, na yung pakikipaglaban po, no, laban po sa salita ng Panginoon, was carried forward for many centuries in France. At ito po ay nag-climax or yung pinaka matindi talagang pangyayari ay nangyari po doon during the French Revolution. Nung nakaraan po natin na episode, nakita po natin yung pagpatay, no? Especially with what happened in Saint Bartholomew Massacre, kung paano po nagbunyi ang mga prelates, ang mga priests, no? With what happened to the Protestant. At dito po, we will see the picture of the nation of France. At ito po ay isa pong larawan, mga kaibigan, mga kapatid, na nagbibigay po sa atin ng isang picture or pananaw kung ano man po ang mangyayari dito po sa sanlibutan. This is what the teaching of Rome is tending to. Dito po papunta, mga kaibigan, mga kapatid. Dito po yung hantungan ng pagtuturo po ng papal policy, and we can see what are the evil results that had happened in the French Revolution. So Daniel 11 verse 36, sabi po dito, and the king shall do according to his will, and he shall exalt himself and magnify himself above every god, and shall speak marvelous things against God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished. For that is determined shall be done. Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of women, nor the desire of any god, for he shall magnify himself above all. So makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, ito'y ibang-iba po with the little horn power, no? Kung ano po yung nakita po natin with the little horn power na nag-persecute po sa bayan ng Panginoon for period of 1,260 years. Itong king na ito that was prophesied in Daniel 11 verse 36, mga kaibigan, mga kapatid. Makikita po natin dito, no, kung ano ba ang characteristic ng Diyos na ito. Kung atin pong maalala, there is an element of Egypt and an element of Sodom, no? Kaya po, ibang-iba po ito, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi kung ang Antichrist or the Roman Church, no, or the Roman Catholic Church under the papal supremacy, sila po ay nagtatago, no, in the pretense sa isa pong pagkukunwari na sila po ay nagtuturo patungkol po sa Panginoon,
sa kay Jesus Christ. They also preach about Jesus Christ. They also preach about the Bible. No? Kaya nga tinatawag na Antichrist, mga kaibigan, mga kapatid. It is the son of perdition. Kagaya po ni Judas who pretends to be one of his disciples but betrays him with a kiss. Ngunit ito pong king na ito that was introduced in Daniel 11 verse 36 and 37, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po siya mag-regard, no? Hindi po siya kikilala ng Diyos, ni ang Diyos ng kanyang mga ama, nor the desire of women, kahit yung mga hinahangad po ng mga babae, hindi niya po ito kikilalanin. No regard any God, hindi po siya kikilala ng kahit anumang Diyos. Ngunit siya po ay magmamataas sa kanyang sarili. Ito po yung kaibahan ng power na ito, mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan maghahari po sa sanlibutan short period prior to the expiration of 1,260 years. At makikita po natin, mga kapatid, that what happened in France is the revolution, no? The French Revolution, mga kaibigan, mga kapatid. So titingnan po natin ang katuparan po ng mga talata na ito, mga kaibigan. Daniel 11 verse 38, but in his estate shall he honor the God of forces, a God whom his fathers knew not, shall he honor with gold and silver and precious stones and pleasant things. Thus he do in most strongholds with a strange God, whom he shall acknowledge and shall increase with glory, and he shall cause them to rule over many, and shall divide the land for gain. So makita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, na meron po siyang ipapakilalang Diyos na hindi po ito kilala ng kanyang mga ama. Ibig sabihin po, hindi po ito kilalang Diyos ang kanila pong ipakilala sa panahon na ito, no? So ibang-iba po ang power na ito, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi talagang mapangahas. Kung mapangahas po yung little horn power, this also is a very blasphemous, no, na power po, mga kaibigan, mga kapatid. At titingnan po natin ang mga kasunod po na talata na mababasa po natin, no? Dito po sa isa pong aklat na nagsasabi po dito patungkol po sa nangyari po sa France. Sabi po dito, no, renounce the existence of God. The constitutional bishop of Paris was brought forward to play the principal part of the impudent, scandalous farce ever enacted in the face of national representation. He was brought forward in full procession to declare the convention that the religion which he had taught so many years was in every respect a piece of priestcraft, which had no foundation either in history or sacred truth. He disowned in solemn and explicit terms the existence of deity, to whose worship had been consecrated, and devoted themselves in future to the homage of liberty, equality, virtue, and morality. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, sa punto pong ito ng kasaysayan po ng sanlibutan, particularly in the nation of France, kanila pong itinakwil at hindi po kinilala ang existence po ng Panginoon. Sinasabi po nila na hindi po nag-i-exist ang Diyos, no? Hindi po nag-i-exist ang Diyos. Instead, they are worshiping the reason or rationality, no? Rationalism. Ibig sabihin, yung basihan po ng morality, ng equality, virtue, and liberty will be your thoughts, your rationalism. Ibig sabihin, yung sarili mong talino, yung sarili mong karunungan, yung karunungan ng tao ang pagbabasihan, no?
So makikita po natin dito mga kaibigan, mga kapatid, that they worship reason instead of God. No? So morality, he then laid on the table of episcopal decoration and received a fraternal embrace from the president of the conventions. Several apostate priests followed the example of this prelate. The world, for the first time, heard an assembly of men born and educated in civilization and assuming the right to govern one of the finest European nations, uplift their united voice to deny the most solemn truth which man's soul receives and renounce unanimously the belief and worship of deity. So ibig po sabihin mga kaibigan, mga kapatid, during this particular period of the French Revolution, talaga pong kanilang ginawang batas at kanila pong nilagay sa kanilang constitution that God does not exist. Ang Diyos ay hindi po nag-i-exist. Yun po yung kanilang sinasabi. Therefore, dahil hindi po nag-i-exist yung Diyos, ay wala pong susundin na batas na nasa ilalim po ng pagtuturo po ng Diyos. They are hoping and they are in quest of freedom. No? Gusto po nila ng kalayaan, mga kaibigan, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, yung France is one of the finest nation in the history. Alam niyo po, napaka-powerful po ng France. Kung naalala po natin, it is one of the divisions of the Roman Empire, mga kaibigan, mga kapatid. At isa din po ang France. No? Ang France po, ang bansa na una pong sumuporta sa establishment ng papacy or the Little Horn Power. No? At makita po natin dito mga kaibigan, mga kapatid, in the history, even in the history of the Philippines, no, na ang France po ang namagitan sa agreement between Spaniards and Americans, mga kaibigan, mga kapatid. Marami pong treaty na ang namagitan po ay ang France. Kasi isa po silang malakas na bansa din po, mga kaibigan, mga kapatid. Pero humantong po sila sa puntong ito na kanila pong itinakwil ang pagsamba at pagkilala sa Diyos. No? And what happened, mga kaibigan, mga kapatid? Titingnan po natin. Dito po, no? Sabi po dito, a writer some years ago in Blackwood's magazine said, France is the only nation in the world concerning which the authentic record survives that as a nation, she lifted her hand in open rebellion against the author of the universe. Talagang napakalaki pong rebellion ang ginawa po ng France, mga kaibigan, mga kapatid, laban po sa Diyos. No? Plenty of blasphemers, plenty of infidels. There have been and still continued to be. Thank you. Continue to be in the England, Germany, Spain, and elsewhere. But France stands apart in the world's history as a single state, which by a decree of her legislative assembly pronounced that there was no God. So talagang sa history po ng sanlibutan, mga kaibigan, mga kapatid, nag-iisa po ang France na nag-impose or nag-legislate po ng isang batas na hindi po kumikilala sa Diyos, and of which the entire population of the capital and a vast majority elsewhere, women as well as men, danced and sang with joy in accepting the announcement. So dito po mga kaibigan, mga kapatid, ay makita po natin na nung ginawa na po itong batas, tuwang-tuwa po mga lalaki, mga babae, tuwang-tuwa po sila sa balita, tuwang-tuwa po sila sa batas na ito. No? Because ibig sabihin, wala na pong susuway sa kanilang gusto. Wala na pong magsasabi sa kanila na kasalanan yung ginagawa nila.
Tuwang-tuwa talaga, talagang nag-celebrate po ang buong bansa mga kaibigan, mga kapatid sa panahon na ito. Kaya po makikita po natin that this is one of the uh, history that cannot be forgotten mga kaibigan, mga kapatid na nangyari po sa France. No? At sa halip po na ang Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, ang siyang kikilalanin na sasambahin at susundin mga kaibigan, mga kapatid, makikita po natin that they have replaced, no? Kanila pong pinalitan ang Diyos with this declaration of the rights of man and of the citizen. Ibig sabihin po mga kapatid, sa halip na salita po ng Diyos yung kanila pong susundin, kanila pong kinonfiscate yung mga Bibles, and they establish and legislate this declaration of rights of man and of the citizen. Nasa atin pong kapanahunan ngayon mga kaibigan, mga kapatid, kilala po ito bilang human rights mga kaibigan, mga kapatid. No? So makita po natin dito, one of the basic chapters of human liberties containing the principles that inspired the French Revolution, its 17 articles adopted between August 20 and August 26, 1789 by France National Assembly, served and as the preamble to the Constitution of 1791. Similar documents serve as a preamble to the Constitution of 1793, retitled simply Declaration of the Rights of Man, and the Constitution of 1795, retitled Declaration of Rights and Duties of Man and the Citizen. So makikita po natin dito mga kaibigan, mga kapatid, na sa panahon po na ito ay kanila pong inintroduce o kanila pong pinakilala ang isa pong batas na hindi po nagmula sa Panginoon. Ang batas po na ito ay nagmula po at naging bunga ng pagtakwil ng France sa Diyos. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, hindi po tayo magtataka kung bakit nagiging iba na po yung ating society ngayon. Bakit nagiging wild yung mga kabataan ngayon? Bakit lumalaganap ngayon yung karahasan, yung droga, at kung ano-ano pa pong mga krimen dito sa sanlibutan? At makikita po natin that this is the fruit of the declaration of the rights of man and of the citizens, or yung human rights mga kaibigan, mga kapatid. Nakita niyo po sa atin pong sitwasyon dito po sa atin sa Pilipinas. Nung panahon pa po ni President Duterte na siya po ay naglunsad ng tinatawag na war on drugs mga kaibigan, mga kapatid. Talagang napakaingay po ng Commission on Human Rights mga kaibigan. Talagang kanila pong kinukundina ang ginagawa po na war ni President Duterte laban po sa droga. Pero ngayon na lumalagana po yung droga mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon na merong maraming taong namamatay dahil po sa droga. Maraming kabataan ang dinudukot. Marami pong mga kababaihan ang ginagahasa mga kaibigan, mga kapatid. Nandyan ba? Nag-iingay ba yung human rights mga kaibigan, mga kapatid? Nakarinig ba tayo ng pagkundida laban po sa mga gawaing ito? Hindi po mga kaibigan, mga kapatid. Because they are advocating this law that is a fruit of rejection of God. No? Ito pong batas na ito ay bunga ng pagtalikod mula sa Panginoon. Kaya makikita po natin mga kaibigan, mga kapatid, na ibang-iba po yung resulta. Hindi lang po dito sa Pilipinas, makikita po natin kahit sa ibang bansa mga kaibigan. Ito po ay problema, no? Ito po ay problema. No, the French Revolution mga kaibigan, mga kapatid, has lasted from November 10, 1793
hanggang sa June 1797. So dito po yung time na ito, mga kaibigan, mga kapatid, na talagang yung kanila pong sinunod, no, is the um, human rights. At nagkaroon po sila ng problema, mga kaibigan, mga kapatid, no, during this time kasi hindi na po nila makontrol yung mga tao, no? So makikita po natin dito sa Psalms 14 verse 1, sabi po dito, "To the chief musician, a psalm of David, the fool had said in his heart, there is no God." So sabi po ni David, ang isa pong loko-loko or isa pong fool, no? Wala sa katinoan ay nagsasabi po sa kanyang puso na walang Diyos. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if they were any did understand and seek God. They are all gone aside. They are all together become filthy. There is none that doeth good. No, not one. Have all the workers of iniquity no knowledge, who eat my people as they eat bread and call not upon the Lord? So makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, na talagang yung isa pong nawawala, no, sa katinuan ay sinasabi niya po na hindi po nag-i-exist. Wala po ang Diyos. Hindi po totoo ang Diyos. Ito po yung nangyari sa France, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi po sa Hosea 4 verse 6, "My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. That thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children." Marami po, mga kaibigan, mga kapatid, ang namatay dahil po sa kakulangan ng karunungan. Kaya makikita po natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, sabi po dito, no, sa isa pong aklat din na sinasabi po dito, "Little did the rulers and land of the land foresee the result that faithful policy. The teaching of the Bible would have implanted the minds and hearts of the people those principles of justice, temperance, truth, equity, and benevolence, which are the very cornerstone of the nation's prosperity. Righteousness exalteth a nation, thereby the throne is established." Ito po yung nakakalimutan, mga kaibigan, mga kapatid, ng isang bansa, that it is righteousness, yung katuwiran, yung pagsunod po kung ano yung tama. Ito po yung nagpapalyabong, ito po yung nagpapalakas, no, sa isa pong bansa. At sa pamamagitan po nun ay ma-establish ang mga trono. Without righteousness, mga kaibigan, mga kapatid, talagang marupok po ang isang bansa kung wala pong pagsunod sa kung ano ang tama. No? So makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, na yung France, nakakalungkot po yung kanilang history, na yung kanila pong mga tao, no? Alam nyo po yung mga reformers, especially the Protestants, no? Sila po yung nagmamay-ari ng mga malawak na mga taniman, mga malalaking pabrika, and because they are following God, dahil sila po ay sumusunod sa Panginoon, yung amo ay matapat sa kanyang mga trabahante. No? Inaalagaan niya yung mga trabahante. Minamahal niya yung kanyang mga trabahante. Binibigyan ng sapat at tamang sweldo, mga kaibigan, mga kapatid. At yung mga trabahante din, dahil sila din po ay sumusunod sa Panginoon, sila din po ay matapat sa kanilang trabaho. Mahusay silang magtrabaho. No? Matapat po silang, mga kaibigan, mga kapatid. And that is the fruit, no? Yan po yung magiging bunga pag sumunod po sa salita ng Panginoon. Ngunit dahil po ay kanila pong pinersecute, kanila pong inusig yung mga tao na gusto lang po na sumunod
sa salita po ng Panginoon, umalis po sa France yung mga gusto po ng katotohanan. No? Umalis po sila. Naghanap po sila ng lugar, mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan sila po ay magkaroon ng kalayaan sa pag-aaral, sa pagsunod sa salita ng Panginoon. At ano pong naiwan, mga kaibigan, mga kapatid, sa France? Yung hindi po matapat. Yung amo ay hindi po mapagmahal at hindi po nagbibigay ng tamang sweldo sa kanyang mga trabahante. At yung mga trabahante din, dahil hindi po sila sumusunod sa utos ng Panginoon. Ang nangyayari po, mga kapatid, hindi po sila matino sa kanilang trabaho. Hindi po sila nagiging tapat sa kanila pong amo. Kaya dumating po yung time, mga kaibigan, mga kapatid, na yung mga pabrika ay nagsara, yung kanila pong mga taniman, mga plantation, ay napuno po ng damo. Hanggang dumating po sa punto, mga kaibigan, mga kapatid, na yung France, kahit pang sweldo po sa kanila pong mga sundalo ay wala na po silang pondo. Kaya dumating po sa punto, mga kaibigan, mga kapatid, na nag-revolt ang mga tao, nagprotesta po yung mga tao. Sila po ay inakyat po nila yung mga trono, mga kaibigan, mga kapatid. At kanila pong pinatay, no? Pinatay po nila yung kanila pong reyna. Pinatay po nila yung kanilang hari, mga kaibigan, mga kapatid. Gamit po itong tinatawag na guillotine, no? Na kanila pong pinapahiga, pinapadapa yung isang tao. Pagkatapos po, mga kaibigan, mga kapatid, ihuhulog po yung blade at mapuputol po yung ulo. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, ang nangyari po dito sa French Revolution sa time na ito. Yung dumadakip ngayon ay pinapatay po bukas. No? Just like Voltaire po, mga kaibigan. Isa po sa halimbawa ay si Voltaire during this time. Na isa po siyang proponent. Isa po siya sa nag-udyok. Isa po siya sa nagpalaganap tungkol sa human rights, mga kaibigan, mga kapatid. Kanya pong tinuruan ang mga tao na maging rebelde. Kanya pong tinuruan ang mga tao na usigin ang mga sumusunod sa Diyos. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, dumating po sa punto na yung kanyang tinuruan ay hindi na rin sumusunod sa kanya. Hindi na rin nakikinig sa kanya. Hanggang dumating po sa punto na yung kanya pong tinuruan na umusig sa bayan ng Panginoon, ang mismo pong nagdakip at pumatay po sa kanya, mga kaibigan, mga kapatid. No? Ibig sabihin po, yung mga nag-udyok, yung mga nag-train sa mga tao na pumatay ng mga inosente, ay sila rin ay pinatay ng kanila pong mga tinuruan, mga kaibigan, mga kapatid. At alam niyo po na sino po yung power na gumagalaw po sa time na ito? Gaya po ng ating napag-aralan sa nakaraan po natin na episode, mga kaibigan, mga kapatid. It is the beast out of bottomless pit. There is a power, mga kaibigan, na sinomon po ng Rome bago po nagtapos ang 1,260 years. May power po, mga kaibigan, mga kapatid, na kanila pong inutusan, kanila pong inorganize upang patayin po ang mga Protestant. At ito pong power na ito, ang siyang nag-udyok sa mga tao, mga kaibigan, mga kapatid, na gumawa din po ng revolution during the time of French Revolution. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, it is very interesting to know that all of the revolution na nangyari po dito sa sanlibutan, kagaya po, no, later na mga revolution after the French Revolution, kagaya po na nangyari ng revolusyon ng katipunan na ginawa po nila Andres Bonifacio dito po sa Pilipinas, ay kinopya po nila mula sa French Revolution. Alam niyo po ba yun, mga kaibigan, mga kapatid? Kaya nga po yung kartilya, no, ng katipunan, they are also worshiping the goddess of reason. Gaya din po, no, ng kanila pong sinamba noon sa France, mga kaibigan, mga kapatid.
At alam nyo ba mga kaibigan, mga kapatid, na ang power na iyon, the secret organizations na iyon, mga kaibigan, mga kapatid, no? Kung inyo pong makita, kung tingnan nyo po yung history, kung napag-aralan nyo po yung history, mga kaibigan, mga kapatid, they have become members of the Freemasons. No? Yung sila Andres Bonifacio, yung atin pong mga heroes, yun pong sila ni Emilio Aguinaldo, mga kaibigan, mga kapatid. Hanggang sa atin pong presenting kapanahunan, this organization are influencing and is controlling the government in the entire world, mga kaibigan, mga kapatid. And this is the power of the beast from the bottomless pit, mga kaibigan. But we will have that detail, mga kaibigan, about the topic, no, of this secret organization when we will have the Revelation 17, mga kaibigan, mga kapatid. At dito po, makita po natin that it is the human rights, mga kapatid, mga kaibigan, ang ipinalit po nila sa halip na sundin po ang salita ng Panginoon. Kaya ngayon, bawat bansa ay mayroon pong Commission on Human Rights. At saan po ba natin matatagpuan yung pinaka-central office ng Commission on Human Rights, mga kaibigan, mga kapatid? It is in the United Nations. No? It is in the United Nations. At makikita po natin that in our present day, this Commission of Human Rights, mga kaibigan, mga kapatid, ang nagbibigay daan na lumalagana po ang krimen sa buong sanlibutan. Kasalungat po sa kanila pong inaangkin at sinasabi that they are promoting the rights of every person. No? So, dito po mga kaibigan, mga kapatid, nakita po natin na napakalungkot, no, ng karanasan po ng France. But sabi po dito sa Revelation 11 verse 11, and after 3 days and a half, the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet, and the great fear fell upon them which saw them. And they heard a great voice from heaven saying, Come up hither. And they ascended up to the heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, sabi po dito, concerning the two witnesses, the prophets declare further, and they had a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up in the heaven in a cloud, and their enemies beheld. Revelation 11:12, since France made war upon God's two witnesses, they have been honored as never before. In 1804, the British and Foreign Bible Society was organized. This was followed by similar organizations with the numerous branches upon the continent of Europe. In 1816, the American Bible Society was founded. When the British Society was formed, the Bible had been printed and circulated in 50 tongues. It has since been translated into many hundreds of languages and dialects. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, nakita po, no? Nakita po ng mga tao yung naging resulta ng pagtakwil sa salita po ng Panginoon. Nakita po nila yung resulta sa pagtalikod sa Panginoon. At sila po ay nakumbinsi na kailangan talaga yung salita ng Panginoon. And they have organized Bible societies, mga kaibigan, mga kapatid, na nagpalagana po sa Bible. No? Simula po ng time na iyon, na marami pong nabuo na mga organization na nag-circulate ng Bible. And they have been honored by God, no? Na yung nag-persecute po sa kanya ay naging instrumento po sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. At makikita din po natin dito mga kaibigan, mga kapatid, sabi po dito, for the 50 years preceding 1792,
Little attention was given to the work of foreign missions. No new societies were formed, and there were but few churches that made effort for the spread of Christianity in hidden lands. But toward the close of the 18th century, a great change took place. Men became dissatisfied with the results of rationalism and realized the necessity of the divine revelation and experimental religion. From this time, the work of foreign missions attained an unprecedented growth. No? So mas dumami pa po mga kaibigan, mga kapatid, ang missionary efforts na nagpalaganap sa salita po ng Panginoon. Ngayon po mga kaibigan, mga kapatid, sa ating present time, there is still a pervading principle na nagmula din po dito sa rationalism. We have the communism, mga kaibigan, mga kapatid. Kita nyo po, sa mga communist na mga bansa, kagaya po ng China, South Korea, Russia, mga kaibigan, mga kapatid, at iba pa pong bansa na pinaghaharian po ng communist, bawal po ang salita ng Panginoon. Pahirapan po mga kaibigan, mga kapatid, ang pag-abot sa kanila ng misyon, no, na mula po sa Panginoon. At makita po natin mga kaibigan, mga kapatid, kahit po dito sa atin sa Philippines, nakita po natin yung paglaganap ng ideolohiya ng CPP, NPA at iba pa pong mga ideolohiya, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi po kumikilala sa Panginoon. Naging salot po sila sa lipunan. Nakita po natin kung anong kaguluhan ang kanila pong dala. Ito po ay bunga, mga kaibigan, mga kapatid, ng pagtakwil sa salita po ng Panginoon. At ito po yung nakakalungkot sa atin pong present society, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi na po binibigyang pansin yung salita ng Panginoon. No? Alam niyo po dito po sa, especially in our education system, mga kaibigan, mga kapatid, it is more on rationalism. Rationalism. Yung mga knowledge lang po, mga kaalaman lang po ng tao, kaalaman lang po na pangsanlibutan, wala pong kaalaman patungkol po sa Diyos. Ano pong naging resulta, mga kaibigan, mga kapatid? Ano pong sitwasyon ng mga kabataan ngayon? Ano ba yung mga pag-uugali ng mga kabataan ngayon? Yan po, mga kaibigan, mga kapatid, ay resulta po ng pagtakwil sa salita po ng Panginoon. No? At makita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, that the Lord has provided this provision, mga kaibigan, na kung saan nagbigay daan sa paglaganap ng salita ng Panginoon. Revelation 11:13, and the same hour was there an earthquake, and 10 part of the city fell, and the earthquake were slain men 7,000, and the remnant were affrighted and gave glory to the God of heaven. The second woe is past, and behold, the third woe cometh quickly. So makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, that this is the things, no, under the sixth trumpet, mga kaibigan, na nakita po natin kung gaano po kalaki at gaano po kalawak ang ginawa po na pakikipaglaban ng kaaway laban po sa salita ng Panginoon. No? At sa ngayon po, at present time po natin, mga kaibigan, mga kapatid, meron pong mga effort sa pagbabago ng mga salita po sa Bible. Kaya po, kailangan po natin maging alerto. Kailangan po natin na humingi palagi ng gabay mula sa Panginoon, pagkat kung wala po ang ating Panginoon, mga kapatid, sino po ang magsasabi sa atin ng katotohanan? Paano tayo makakaalam ng katotohanan kung wala po ang Panginoon nag-protect sa kanyang mga salita? Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang malaking pagmamahal, na sa kabila po ng pagsisikap ng kaaway ay nandyan po ang Panginoon na nagbigay daan na hindi mahadlangan ang kanya pong gawain na pagligtas sa sangkatauhan. Marami pong salamat, mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. At sana po, no, ay masamahan niyo po ako sa susunod po natin na pag-aaral, no, probably this coming
Thursday kasi sa Miyerkules ay meron po kaming staff meeting with our online school and hindi po ako makapag-broadcast because it is the same hour or the same time na atin pong ginagamit sa mga oras na ito. Kaya po, kita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon sa Biyernes at purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. At sana po mga kaibigan, mga kapatid ay atin pong natutunan that what is pervading principle sa ngayon sa ating kapanahunan is not from God. Hindi po yan mula sa Panginoon. Kaya po kung paggabayaan po natin yung mga kabataan na hindi po natin tuturuan ang salita ng Panginoon, magagaya po sila mga kaibigan, mga kapatid, sa nangyari po sa France. No? They will revolt. They will revolt against the government. They will revolt against the authority of parents. Hindi na po sila nakikinig sa mga parents. No? If we will not teach them about God's Word and the importance of God's Word, mga kaibigan, mga kapatid, magagaya po sila sa nangyari po sa France, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po, bago po tayo magtatapos, no, ay nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming pong salamat, Panginoon, sa iyo pong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa pag-aaral ng iyong mga salita. Sana, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming gabayan at turuan ng iyong katotohanan. At ganoon din po, Panginoon, sa gabing ito, bantayan niyo po kami at ilayo niyo po kami sa kahit anumang kapahamakan, sa kahit anumang mga masasamang loob na naghahangad po ng karahasan. Panginoon, protektahan niyo po ang bawat isa sa amin, kasama po ang aming pamilya, mga viewers at ang kanilang pamilya. Ganon din po, Panginoon, ang nakakaranas ngayon ng mga sakit, mga pagsubok sa buhay. Bigyan niyo po ng biyaya, bigyan niyo po ng kapayapaan sa kanilang puso at isipan. Bigyan niyo po lunas upang, Panginoon, ay makasumpong po sila ng pag-asa mula po sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan kami nagkasala laban po sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli po mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Sa mga oras na ito, nais ko pong batiin ang atin pong mga viewers, mga kaibigan, mga kapatid, kay Sister Gliceria Rillermo, sa akin pong mahal na ina Julie Costilo Wanse, ganun din po kay Tita Ann Roa Pangilinan, at ganun din po kay Jima Grace Balusan sa Cupayo, kay Sister Sweet Benavides Ortega, Brother Hiel Sagit Pulante, Sister Liv Bloses, sa aking kapatid Iko Jericho Gustilo Wanse, ganun din po kay Sister Millie Bacayo, Brother Gisrael Bachicha, sa aking mahal na asawa Gladys Joy Wanse, at ganun din po kay Granny Eunice Rodica, at kay sa aking mahal na biyanan Elma Roa Ortega, at ganun din po sa kay Sister Glorina Udvina. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon sa gabing ito. Ganun din po kay Geoffrey Tibay. Ganun din po kay Rian Brillone Silverio at kay Ninang Rosabilia Idombingo. So maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong pagsama. Kita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Once again, good night po sa ating lahat and may God bless us all. Amen.